Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayong isang episode dito ng video. Ito ay mga kahulugan ng mga simbolo ng hayop o animal symbols na ginagawang marker para sa Yamashita Treasures na narito sa Pilipinas. Okay, so ang mga hayop ay may iba-ibang kahulugan yan sa Yamashita Treasures. Unahin natin to, ang ibon. Well, ang ibon, ang maganda ang ibon na symbols. Kapag nakaukit ito sa entrance ng kuweba o bunganga ng kuweba, nagsasabi ito na nasa loob ng kuweba ang item. Okay, pagdating natin sa loob, hanap tayo ng ibang counter sign doon. Pwedeng merong mga arrow, mga litra na makikita natin. At swerte natin kapag arrow ang makikita natin kasi yun ay susundan lang. Okay, so ang ibon ay nagsasabi na mayroong treasure. Lalo na kapag yung tuka niya ay nakaturo sa butas or entrada ng kahit maliit na kuweba na kagaya nitong nasa picture. Kapag agila na ibon ay malaking kayamanan yan. Yan ang Sumatran Eagle. Ibig sabihin Sumatran Gold Bars ang nakalagay sa tinuturo ng kanyang tuka or ng kanyang sungo or beak. So yung tuka yung sundan natin, yung matulis na tuka kapag ibon. Okay, punta tayo sa pangalawang animal sign. Siya nga pala, ang ibon kapag ganito nakatayo, ibig sabihin nagtuturo lang siya. Pero kapag namugad siya, nakaupo siya sa kanyang pugad, sa kanyang pugad, naka-relax, ibig sabihin yan, kapag may pugad, nangingitlog siya. At ang itlog, of course, yun ang item. Yun ang ginto. So, kung may pugad, ibig sabihin, under lamang sa marker na ibon ang item. Kapag may pugad, kapag namugad siya o nakaupo siya sa pugad, under the bird sign or under the nest, ang hukay, direkta sa baba. Okay, pero kapag nakatayo, ay sundan yung tinuturo ng tuka. So ito yung Sumatran Eagle. Malaking kayamanan yan. Gold bars na Sumatran Gold Bars ang nakapaloob sa mga kuweba kapag nasa entrada siya ng kuweba. Pero ang Sumatran Gold Bars, kapag nakatingin siya sa malayo, ibig sabihin ay doon nga malayo-layo ang hanapin. Kapag may mata ito at nakatingin sa malayo, yun ang sundan. Dahil ang Sumatran Eagle ay known for itong keen eyes or itong matulis na paningin. Malinaw na paningin sa malayo, 'di ba? Ang agila ay nakakakita yan ng hanggang 10 kilometers eh. Ang kanyang mata malinaw na malinaw kaya tinatawag sila na predator. Predator. Kaya kung may mata ito, ay sundan ang tinitingnan ng mata. Pero kapag tuka lamang, walang mata, sundan ang tuka. Okay, so ito na yung paborito natin, pagong. Ito na yung pagong. Oh. So turtle. Ang turtle, karamihan ito ay sa malapit sa ilog siya nakalagay ng mga marka. At karamihan yan ay bato talaga. Madali kasing i-sculptura ang bato na magiging pagong. Kaya karamihan ng turtle marker ay hindi naka-engrave. Sila ay mga hugis pagong talaga ng mga bato. Okay, so pagong na maiksi ang ulo, ang ibig sabihin yan ay nasa kanyang baba lamang. Pagong na nakalabas ang mga kamay at paa, mga paa pala, nakalabas ang apat na paa, ibig sabihin yan naglalakad pa yan at
malayo-layo ang item. Pero kapag wala siyang mga paa at ang ulo niya ay nakaano rin, nakapaloob sa kanyang bahay, pati ang buntot, ibig sabihin yung likod lang talaga ng pagong ang nakita nyo na bato na hugis pagong, treasure under talaga yan. Lalo na kapag may butas ang likod ng pagong na bato. Okay, so maraming kahulugan ng pagong, pero ang sigurado diyan ay kapag may butas ang kanyang likod o kahit mga marka na X o star ang nasa likod ng pagong, ibig sabihin niya nasa tiyan or nasa baba ng bato mismo ang item. Okay, so teka sandali. So pagong, punta tayo sa frog. Ito, kasama din ito ng pagong. Kasama ng pagong na symbols ito, lahat sila reptilia. Reptilians, ibig sabihin nakatira sa lupa, nakatira sa tubig. So ang item ay wala sa tubig, wala rin sa lupa, nasa kalagitnaan, sa medyo basa. So Mars, nasa parang Marsland. Ibig sabihin nasa in between the river and dry land. So nasa tabing ilog, karamihan ng item na ang ginagamit ay pagong at frog. So ito frog, pareho lang sila ng pagong. Kapag walang mata, sundan yung tulis ng ulo ng frog. At kapag walang mga paa, nakalublob ang frog, ibig sabihin under sa frog. Parang pagong din siya, kapag may butas ang likod o circle sa likod, ibig sabihin ay under sa palaka. Pero minsan lang yung palaka ginagamit eh. Minsan lang siya. Mas marami ang pagong na bato kaysa frog. Kung may matang frog na katulad dito sa bato, sundan kung saan nakatingin. Kung nakatingin yan sa creek, sigurado na nasa tabing creek or tabing ilog ang item. Okay, so reptilian, frog, lahat ng reptilian, pati lizard, ang item ay nasa tubig. I mean that nasa pagitan ng tubig at lupa. So isda, ang isda yan kasi isang arrow yan, arrow sign ng isda kung napansin nyo. Matulis ang ulo ng isda at yung kanyang buntot ng isda ay yan yung sa arrow, yung balahibo ng arrow. Kaya kung saan nakaharap ang isda, ayun yung tinuturo, parang arrow siya. Pero ang ibig sabihin din yan, ang item ay nasa tubig talaga. Wala sa lupa, tubig. Nasa submerged in the water kapag isda. So mahirap na kapag isda na sign. Mahirap na yan, medyo malalim ang nilalagyan, bottom of the river or bottom of the sea. Basta't malalim yan kapag isda. Kasi nga isda na eh. Kung mababaw siya, ang ginagamit ng Hapon ay yung mga lizard. Lizard at pagong at palaka. So ito ang ahas, maraming kahulugan eh. Kapag ulo lamang ng ahas ang nakaguhit sa bato or bato na hinugis ahas, ulo lamang at nakanganga siya, yan ay warning yan na mayroong poison sa treasures. Pero kung hindi nakanganga itong ahas, siya ay pointer at nagtuturo yan kapag hindi nakapulupot na kagaya nito. Kapag nakakatol, katulad nito, katol ang itsura niya, ibig sabihin under sa sign na snake. Katol siya. So, kung tingnan nyo, may butas sa gitna, di ba? So yan ay zero na may butas. So treasure inside or treasure under the rock kung saan nakalagay itong ahas. Pero kung ulo lamang, lalo nakanganga, ay meron treasure pero
merong mga poisonous chemicals na nakahalo sa mga gold bars. Or sa pagbukas nito ay merong sumisingaw na gas or poison. Ang ahas na tuwid, straight na ahas, at nakatayo ang kanyang ulo, ang ibig sabihin yan ay nasa slope of the mountain nakalagay. Pero kung straight lang yan ay arrow. Ang ahas na straight, arrow siya, sundan lang ang ulo. Meron siyang tinuturo na countersign sa hindi kalayuan. Okay, so yan yung basic meaning ng ahas. Swerte kapag nakapulupot ang ahas kasi treasure under talaga siya. Okay, so ngayon, punta tayo sa ito. Napakalaking hayop nito. Ang elepante. So, ano bang ibig sabihin ng elepante? Ang elepante ay nagsasabi ng Cambodian gold bars. Ang elepante kasi ay national na ng Cambodia na hayop. Minsan ang Thailander gold or Thailand gold bars, Siamese, ay minsan gumagamit din ng elephant. Pero karamihan ng ibinao na Cambodian gold bars, elepante ang kanilang simbolo kasi Cambodia. Cambodia ay parang national animal nilang elepante. Ganon din sa Thailand kasi magkatabi lang yung mga bansa na yan. Meron silang mga elepante. Okay, kaya ang elepante ay big volume dahil malaki nga siya na hayop. Ibig sabihin malaki rin ang item na nariyan. At yan ay kung hindi man Cambodian gold bars ay Thailand or Siamese gold bars. Okay. Pero ingat daw sa elepante. Ang elepante kasi ay simbolo daw yan ng itong trap, itong trap na na tinatawag na falling rocks. Gugulong, mayroon daw gugulong kapag ginalaw yung mga bato ay mayroong isang bato na gugulong para siyang patibong na trap. Ang elepante na simbolo ay meron daw trap. Kaya ingat kayo sa elepante, pero sigurado na volume of gold bars ang meron. Cambodian at Siamese gold bars. Okay, so ano pa bang may dagdag natin na animal symbol na nakita nyo? Ito lang yung nasa libro ng father ko na binagyan ko ng kahulugan sa ngayon, mga katiet. So kung meron kayong nalaman na animal treasure sign or symbol, ay idagdag nyo sa ating komento pati na ang kahulugan para malaman din ng ating mga katiets. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita at sa mga itong aking mga avid followers or mga followers talaga na diehard sa ating channel ay ako'y magpapasalamat at shout out sa lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na.